Mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus, o sabi ni Jesus. Can you imagine? Kung sinasabi natin siya ang ating ama, ang Diyos ang ating ama, kung ano ang ginagawa ng ama, yun din ang dapat gawin ng mga anak. Kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay banal, di ba dapat tayo ay magpakabuti at magpakabanal? Tama? Kung siya ay punong-puno ng katapatan, di ba dapat makita rin sa atin yung katapatan natin? Kaso, kung minsan o madalas na panahon, hindi ito yung nakikita sa Kristiyano. That's why hindi tayo nagiging asin at liwanag sa buhay ng mga tao. Amen. Hello? Can you understand this? Look at verse 40. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Can you imagine this? Ito mga religious people na ito, pilit nilang pinapatay ang salita ng katotohanan. Tama ba? That's why hindi mo kinakailangan ng spirito ng reliyon sa buhay mo. Dahil ito ang kumikitin sa bawat katotohanan na ibinabagay, na itinatanim ng Panginoon Kristo sa iyong puso at sa iyong isipan. Like, what they are doing to Jesus. Amen? Are you reading your Bible? Are you looking at your Bible? Okay, that's good. Amen? That's why look at here, sabi verse 41, ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Look out, tignan nyo yung sinasabi ni Jesus. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila. Lakas ng loob nila, no? Hindi kami mga anak sa labas. Diba? Hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Ano yun? Hindi nga kayo talaga anak sa labas dahil ibang ama ko, ibang anak nyo. Yun ang sinasabi ni Jesus. Pinipilit nyo na ama nyo si Abraham, pero ibang ginagawa nyo. That's why tayo, mga Kristiyano, dapat makita natin, kung sinasabi natin si Jesus ang ating Panginoon, kung ano ang kanyang ginagawa, yun din ang dapat natin gawin. Tama? Siya ang ama ko. Sabi naman nung tinuturo natin, ha? Ako? Ikaw, anak ko? Sorry. Kung maririnig mo lang siya at ang buong kalangitan, I hope and pray na hindi natin ma-experience yun. Or else, maliliit tayo sa sarili natin. Ako, anak, ako, sabi mo, tatay mo ako? Mahiya ka nga sa sarili mo. Kung pwede lang yun sabihin ng Diyos. Kaso hindi. Why? It's because I know, still, inuunawa ka niya, okay, anak, magising ka sa katotohanan. Hello? That's why hindi aksidente na naririto tayo. Naririnig natin ang bawat katotohanan ito. Amen? Verse 41, ang ginagawa ninyo tulad ng ginawa ng inyong ama, hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila, ang Diyos ang aming ama. Lakas ng loob, no? 42, sabi rito, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Alam nyo kung ano yung sinasabi ni Jesus? It's like this. Everybody look at me. Salita ng katotohanan. Kung talagang iniibig natin ang Ama, mamahalin natin ngayon pa lang ang bawat salita ng katotohanan na ating tinatanggap. Amen? Amen? Huwag kang masatisfied lang na para kang pumasok. Alam mo yun, basta pumasok ka ng simbahan. Mag-observe ka. Ganito pala sila mag-praise and worship. It's okay. Amen? And then right after na makapag-observe ka, how many minutes? No? Pag-upo mo, and then nakikinig ka ngayon ng mensahe, then please, wag mong hayaan sa sarili mo, you know what, na pag tagni-tagniin sa isipan mo, iba doon sa nakasanayan ko kasi ganito doon. No? Mabagal magsalita.
No? Pero ito, ang bilis. It's okay, don't worry. Amen? God will give you the spirit of understanding. Don't worry. Amen? Amen. But kung meron mang isang bagay na nais ko na maunawaan nyo at makuha nyo ngayon, yung spirito ng katotohanan, yung salita ng katotohanan na nakapaloob sa mensahe na inyong naririnig. Amen. Why? It's because kung meron mang pinakamahalaga sa Panginoon Kristo, walang iba, kundi yung salita ng katotohanan na ngayon ay tanggapin mo ng buong puso. Dahil walang patutunguhan ang buhay mo. Tumakbo man ng 10 taon, manatili ka sa silya na yan. Sasabihin mo, ganun ba rin ang buhay ko? Why? It's because hindi ka natuto ngayon. Nasayang lang yung 10 years. So, paano ka magsisimula? Ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Meron ka pa rin pag-asa. Kaso nasayang lang yung 10 years. Magsisimula ka nga lang ulit doon sa step 1. Tama po ba? Ano ang nasayang? Oras mo? Ano pa nasayang? Panahon mo? Ano pa ang nasayang? Pera mo? Bakit ko sinabing pera mo? Namamasahe ka papunta rito. Tama ba? Ano pa ang nasayang mo? Yung lakas mo. Dati-dati nakakatalong ka ba? Maybe after 10 years, yung katawan mo na lang ang tumatalon. Hello? Ngayon nakakatalong ka ba? Praise the Lord! Pero yung pala, habang sumisigaw ka ng praise the Lord, you know what? Ini-stir up mo lang yung spirit of religiosity mo. You can sense that in your life. Amen. Amen? If you are moving in the Spirit or not. Are you listening to me? Yes. If you're doing that for God or you're doing that just to say, no, sa mga tao, masaya ko. That is a big difference. Amen. Please stop lying to yourself. I said, please stop lying to yourself. Amen? Do not lie. Amen. Ang pagsisinungaling, kung minsan hindi lang sa salita na uhuli. Kung minsan, kung paano natin pinagtatakpan ang sarili natin. Am I right? Am I right? Most especially kung nandoon na tayo saan? Sa boundary. But you know what? God is so merciful to us. Ano yun? Hindi niya hinahayaan na expose ka pa rin. But hinahayaan niya na umabot ka saan? Nabuksan mo ang puso mo at magsisi ka sa kanyang harapan. But once na nasagad na, I tell you, God will judge you. Are you listening to me? I said, are you listening to me? Are you learning this? Hallelujah. So look at here. Where are we now? 43. Thank you. Bakit hindi ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaaral ko o tinuturo ko. Can you imagine this? Ito ang problema o suliranin ng maraming Kristiyano. Kung minsan nagtataka yung mga cell leaders, is that right? Bakit kaya hindi ako maintindihan ng mga taong ito? Now you know kung paano i-deal sa buhay ng mga tao ang bagay na ito. Para mas maunawaan nila kung ano ang salita ng katotohanan. Are you learning, guys? Amen? Why? It's because the reason kung bakit hindi nakikita, you know what, na mga kausap natin, yung bawat sinasabi nating katotohanan, why? It's because I tell you, you know what, kung meron mang isang bagay na meron silang tangan-tangan, yung spirit of religiosity, na nagko-cover saan? Sa kanilang kahinaan, sa kanilang kasalanan. Sinasabi nila, kilala ko rin ang Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo at ang Diyos na pinaglilingkuran ko at sinasamba ko, isa lang. Di ba yun ang bukang bibig ng mga tao? Pareho lang ang Diyos natin. Kung minsan, you know what, binigyan ako ng Diyos ng lakas ng loob, sinabi ko hindi. Magkaiba ang Diyos natin. Sabi niya, that's true. Magkaiba yung Diyos natin. Are you with me? Ano sinasabi mo magkaiba yung Diyos natin? Never mind. It's because kahit i-explain ko sa kanya, hindi niya rin maintindihan. Ipaglalaban niya ng patayan kung ano yung alam niya.
But you know what? Kung siya kaya niya gawin yun, I hope and pray, ganun ka rin. Hindi mo kailangan makipagpatayan. Ang kailangan mo, you know what? Kung kinakailangan mo mamatay sa araw na yun dahil sa pagtayo sa katotohanan, do it. Why? It's because I know in these last days, I tell you, even the spirit of religiosity, even the spirit of error will begin to conquer a lot of churches. Will begin to invade a lot of churches. Are you with me? That's why dito mo makikita sa sarili mo ngayon kung ano yung pundasyon ng buhay mo. Kung paano mo tayuan yung bawat katotohanan na meron ka. Kung paano ititwist ng mga tao na ito na nagpakadalubhasa sa salita ng Diyos, ang alin, ang tangan-tangan na salita na meron ka. Alam ko to dati, bakit parang iba sa kanila ngayon? Why? It's because you are listening to them. That's why do not try to expose your life to them. Even in a single time or moment, do not try to listen to them. I'm telling you the truth. That's why I thank God. Why? It's because the Lord guard my heart. Kung meron man akong mga tao na pinakikinggan lang sa buhay ko, noon hanggang ngayon, I am very honest, God is my witness. Tatlo lang. Amen? At itong tatlo na ito, kilala ko pa personal. Amen? And that is the reason I tell you, no, I thank God kung bakit I believe, no, meron tayong sons in the house. Hello? Na-appreciate nyo ba itong bagay na ito? Bakit ka kailangan pagkatiwalaan ng Diyos ng sons kung ikaw mismo, you are what? Contaminated. Kung kontaminado ka, hayaan ba ng Diyos na makontamina rin yung buhay ng mga tao? No. In fact, they are God's people. Iingatan niya yun. Amen. Are you listening? Are you tired? Oh, hindi nga. Pagod na kayo? Amen? Give me more 10 minutes, okay? 10 minutes more. Can you give that to me? 10 minutes more. Amen? Oh, 10 minutes. Okay? Amen? Yung iba sa inyo, amen. Yung sabi ng iba, Oh. Sabi, hindi na ako babalik. Why? Tagal dito. Please. You know what? Listen to me. Pwede ko ba sabihin to sa inyo? Sa inyong lahat? Whether matagal ka na, whether ngayon ka pa lang, o whether bago ka pa lang. Pwede? Pwede? Alam mo ba na ang sasakyan meron siyang tinatawag na gauge? Gauge. Sa fuel, temperature, speed, meron siyang gauge. Even battery. Tama ba? Ano ang purpose bakit siya may gauge? Para ma-measure ang alin. Like for example sa fuel, okay? Makikita mo kung full or empty. Full, empty. Sample. Are you full? Puno na ba kayo? What do you think? Wala na bang space na pwedeng paglagyan ng Espiritu ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng salita ng katotohanan sa inyong buhay? Kung ang sagot, yes! Ibig sabihin, maliit pa yung alin. Space na inaalat mo saan? Sa spiritual na aspeto ng buhay mo. Pero kung sinasabi mo, yes! Meron pang lugar! Ibig sabihin, pinaliliit mo yung spasyo ng iyong makalaman na pamumuhay. Amen? Ano ang pinapalaki mo? Yung spiritual na aspeto ng iyong buhay.
Nakalimutan ng bawat tao na ang tao ay nilikha ng Diyos sa spirito, sa kaluluwa at katawan. Tama? Pero ang namayagpag sa ating mga tao, yung laman lang natin o yung katawan. Amen. Tama ba? That's why hirap ang bawat isa. Amen? Na ibalik natin ang sarili natin. Saan? Sa paglakad sa spiritual. Say yes. Amen? That's why, ang ilan sa atin, ngayon naiintindihan ko, but please, wag mong sanayin ang sarili mo. Tama po ba? Tama po ba? Tama po ba? Why? It's because mayroong pangangailangan ng iyong spirito na hindi matutugunan ng bawat pagsubo mo lang ng pagkain. Amen. Tama ba? Sarap pa naman na niluto ng nanay ko. Kaldereta. Can you imagine, anong i-compare mo sa kaldereta? Compare sa salita ng Diyos. Tama ba? Let's say, pagkain, masarap. Pero, kung yung pagkain na-appreciate mo, di ba dapat mas ma-appreciate mo ang salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa atin. Pag nawalan ka, you know what? Like for example, nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng emergency, kanino ka ba unang-unang tumatawag? Diba sa Diyos din, Panginoon, mapuputulan na ako ng tubig. Diba? Lord, maubusan na ako ng load. Diba? Malay mo, may transaction ka. Diba? So, nanalangin ka, nakukuha mo manalangin. Lalo na kapag nasa emergency ka o nasa problema ka. Diba? Halos na lang, araw-araw, ubusin mo yung tuhod mo sa pagluhod. Panginoon! Sabi mo gano'n. Pero nung nalutas yung problema, alam mo Hindi ikaw yun Diba? Amen? Amen? Okay, so tapos na yung 5 minutes. So I still have 5 minutes. Amen? Okay, just smile. No, I know, tawag dito, gutom na yung mga sikmura nyo, but please. Amen? Okay, I still have 5 minutes. Don't worry. 5 minutes. Where are we now? 44, okay? Ang dyablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Diba? Bakit sinabi ito ni Jesus? It's because ito yung mga religious people. Akala nila ang kanilang ama ay si Abraham. Na ang ama ni Abraham ay ang Diyos. Pero sinagot sila. Tama ba? Alam niyo ba na nakabuti rin na sinabi sa kanila ito ni Jesus? Para saan mag-isip-isip sila? Kung minsan, yung iba sa atin ayaw ng katotohanan. Kasi pakiramdam natin napapahiya tayo. Pero alam mo ba na mas nakakahiya kapag nandoon ka na saan? Sa oras at sa araw na ikaw ay huhukuman ng Diyos at wala ka nang pwedeng iba pang gawing paraan? Hindi nakakahiya na ngayon pa lamang husgahan mo ang sarili mo. Mas nakakahiya na pagdating ng panahon na ikaw at ako ay humarap sa kanyang trono at doon tumanggap tayo ng paghusgang lahat. Mas nakakahiya na ang kanyang paghusga, ikaw at ako, o ikaw ay mapabilang sa apoy ng impyerno. Think. Tama? Amen? Tama ba? That's why look at here. Nung sinabi rito ng Panginoon Kristo, tinutulungan lang din sila na ma-realize nila, alam mo ba na ang iyong ama ay hindi ang aking ama? Ang iyong ama ay ang dyablo. Ganon siya ka-bold. Meron siyang boldness sa kanyang sinasabi. That's why makikita mo, wala siyang kinikilingan. Tama? Wala siyang kinikilingang tao. Ano ngayon kung ikaw ay religious leader? Ano ngayon kung ikaw ay kilala? Ano ngayon kung ikaw as long na sinasabi niya lang ang katotohanan, I pray na ito yung matanggap natin.
sa ating puso yung ganitong klaseng grasya o grace ng Lord sa buhay natin na kung saan wala tayong limitasyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos sa atin ngayon, sabihin mo sa taong ito. No? And then you have the boldness to say, no, or to relay the word of God sa buhay ng taong ito. Amen? But Lord, totoo ba talaga na sinabi mo yon? Sinabi na nga sa iyo eh. Lord, kasi nag-aalangan ako eh. That's why hindi ka pwedeng gamitin ng Lord. Saan? Sa kaso na yan. Amen? Kung meron akong tinatawag na parking lot, at sa loob ng aking parking lot, meron akong 3 sasakyan, alam ko kung ano doon ang kondisyon sa hindi. Tama ba? Dahil ako ang may-ari. Igagarahe ko lang sa habang panahon ang isang sasakyan na hindi ako mapaglingkuran ng tama. Hihintayin ko na siya ay mabulok hanggang sa siya ay totally mawala. You want that? Gusto niyo yun? Are you with me? So anong dapat niyong gawin? Isa lang, i-modify mo yung sarili mo. Are you with me? In fact, hindi nga modification ang kailangan natin. Ang kailangan natin, overhaul. Tama po ba? Pag sinabing overhaul, you are changing. No? Binabago mo yung lahat na meron siya. Tama po ba? Tama po ba? Itinatama mo yung mali. Dahil nakita mo yung mali, hindi mo na pwedeng gawing, no? Ipagpatuloy yung mali. Alisin mo yung mali at gawin mo yung tama. Yun yung nais ng Diyos na makita sa ating lahat. Can you say amen to that? Amen. Hallelujah. That's why look at where are we? Verse. Saan na ba tayo talaga? Ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Kahit kailan, kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Now you choose, sino ba ang inyong ama? Talk to me! Ang ating ama sa langit o si Satanas na tinatawag ding diablo sa sanlibutan ito? Siyempre, alam ko sasabihin nyo. Sasabihin natin lahat, siyempre po ang ama. Pero sabi nga nun ng Panginoon Kristo, dapat, no, kung ano ang kanyang sinasabi, ito ang ating ginagawa. Am I right? Dahil kung iba ang inyong ginagawa, niloloko mo lang ang sarili mo. Ama ko siya, ama ko siya. Pero sinasabi ng diablo, anak ko yan, anak ko yan. Diba? Sabi mo sa sarili mo, ama ko yan, ama ko siya, ama ko siya. Sabi naman ng diablo, tinatawanan kanya, anak ko yan, anak ko yan. Siya, hindi niya ina-admit na anak ka niya. Pero merong nag-admit sa iyo. Merong tumatanggap para sa iyo. Merong proud na proud sa iyo. Why? Kasi sinungaling ka. Kaya sabi nung nasa likuran mo, no? Sabi mo, ama ko yun, ama ko siya, tinuturo mo yung ama sa langit. No? And then ikaw, no? Pinapaniwala mo yung sarili mo na ama mo siya. Pero hindi ganun ang sinasabi ng ama sa langit. Hindi ka lang niya pinapansin. No? Pero merong isang bagay na proud sa iyo. Sino yun? Nasa likuran mo, anak ko yan, anak ko yan. Why? It's because alam niya na sinungaling ka. Tama po ba? And I tell you, kung meron mang isang bagay na proud sa ginagawa mo, siya yun. Pero alam ko sa sarili ko at alam mo rin sa sarili mo na hindi mo wini-welcome na siya ang tatay mo.
Why? Dahil alam mo kapag sinabing Diablo, you know what, siya ay sinungaling, but look at, what are you doing now? Amen. Pinapaikot mo lang yung sarili mo. You want Him to make Him proud to you? You want Him to be proud to you? Gusto mo ba na siya ay maging proud sa atin? Ang sinasabi ko ang ating Ama sa langit, don't worry. Alam ko kung ano yung tinuturo ko. Hindi, okay? Doon, sabi ko, amen? Some of you, tinitignan nyo kung saan ako tumuturo, okay. No? Amen. Gusto ba natin na maging proud siya sa atin? Yes. Tama ba? Alam mo kung ano ang gagawin mo. Tama. Alam natin kung ano ang dapat natin gawin. This time, kung ano yung kakulangan natin, tapos na yun. Kung ano yung pagkakamali natin in the past, tapos na yun. Kung ano yung kasinungalingan natin in the past, tapos na rin yun. Anong importante ngayon? You are ready to change. Amen. I said you are now ready to change. Why? It's because truly you are sons and daughters of God. Can you say amen to that? Hallelujah. Last but not the least, look at here. Sabi rito, ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Sino sa inyo ang makapagsasabi nagkasala ako? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? See? Amen? Last, look at here on 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Gusto niyong ulitin ko sa inyo? Para magkaalaman tayo kung sino ang ating Ama. Amen? Okay, don't worry. No? Just stay there. I want you to get your Bible. Stand on your feet. Now, this time, ito yung ating realidad. Get your Bible. I pray sa pagkakataong ito na mabuksan ang inyong spiritual na kaunawaan sa bawat katotohanan na inihahayag ng Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. Can you say amen to that? Amen. At ang sabi niya in verse 47 is this. Are you ready? I said, are you ready? Yes. Sabay-sabay natin basahin. Okay. Are you here? There at the back? 47? Andiyan na kayo? What about there? Andiyan na kayo lahat? Verse 47. Ready? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Yun ang katotohanan. Again, ulitin natin yung first sentence. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Malinaw ba? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Kung ikaw ba ay para sa Diyos o hindi. Amen? Hayaan mo ngayon na ang salita na yan ang mangusap sa buhay mo. I want you to close your eyes this time. Oh, Spirit of God.